May isang tanong na siguradong pumasok sa isip ng maraming Pinoy matapos ang makasaysayang pag-angat ni Alex Eala sa mundo ng tennis, hanggang saan pa kaya aabot ang isang batang Pilipina na minsang nangangarap lamang maging mahusay na tennis player, pero ngayon ay isa ng kinikilala sa pinakamalaking entablado ng sport. Sa edad na 21, hindi lang mga kahanga-hangang hampas at matinding laban ang pinag-uusapan tungkol kay Alex Eala. Sa likod ng kanyang mga panalo, ranking, at milyon-milyong premyo, may mga personal na kwento tungkol sa kanyang pamilya, pananampalataya, mga sakripisyo, pagkain, training, at maging sa mga bagay na ginagawa niya bago pa man siya sumikat. At habang mas lalo siyang nakikilala sa buong mundo, marami pa ring detalye tungkol sa kanyang buhay ang hindi alam ng karamihan. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang 10 bagay tungkol kay Alex Eala na maaaring ngayon mo lang marinig. Pero bago tayo magpatuloy, kung isa ka sa humanga kay Alex Eala, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Number 10. Ang pamilya ni Alex ay puno ng mga atleta. Hindi nagmula sa ordinaryong sports family si Alex Eala. Ang kanyang ina na si Riza Maniego Eala ay isang dating mahusay na swimmer na nakapag-uwi ng bronze medal para sa Pilipinas noong 1985 Southeast Asian Games. Samantala, ang kanyang kuya na si Miko ay naglaro rin ng competitive tennis at naging bahagi ng tennis program ng Penn State University sa Estados Unidos. Kaya bata pa lamang si Alex, pamilyar na siya sa mundong puno ng training, disiplina, pressure at kompetisyon. Hindi nakapagtataka kung bakit tila natural para sa kanya ang mabuhay sa isang environment kung saan kailangang magsikap araw-araw para maging mahusay. Sa madaling salita, bago pa man siya magkaroon ng sariling pangalan sa sports, mayroon na siyang matibay na pundasyon mula mismo sa kanyang pamilya. At marahil, isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi naging malaking bagay para sa kanya ang matinding pressure na kaakibat ng pagiging isang atleta. Number 9, may espesyal na bagay sa loob ng kanyang tennis bag. Sa likod ng kanyang matinding focus sa court, mayroon ding bahagi ng kanyang buhay na nakaugat sa pananampalataya. Bilang isang debotong Katoliko, mahalaga kay Alex ang kanyang paniniwala sa Diyos. Isa sa mga bagay na malapit sa kanya ay ang rosaryo na dala niya bilang paalala ng kanyang pananampalataya. Para sa isang atleta na humaharap sa napakalaking pressure bago, habang at pagkatapos ng laban, ang ganitong simpleng bagay ay maaaring maging malaking tulong upang manatiling kalmado at focused. Dahil para kay Alex, hindi lamang lakas ng katawan at husay sa tennis ang kailangan upang manalo. Mahalaga rin ang mental strength, confidence at paniniwala sa sarili. At sa bawat laban, dala niya hindi lamang ang kanyang racket, kundi pati ang kanyang pananampalataya. Number 8. Pinoy pa rin ang kanyang panlasa. Kahit madalas siyang nasa ibang bansa para sa tournaments at training, hindi nawala kay Alex ang kanyang pagmamahal sa pagkaing Pilipino. Sa dami ng iba't ibang pagkain na maaari niyang matikman sa Europa at iba pang bahagi ng mundo, may mga pagkaing Pinoy pa rin na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na parang nasa bahay lamang siya. Kabilang sa mga pagkaing kanyang kinagigiliwan ang kaldereta, adobong pusit, steak at pork barbecue. At syempre, para sa isang Pinoy, hindi kumpleto ang pagkain kung walang kanin. Bukod sa pagkain, mayroon din siyang mga paboritong inumin at kabilang dito ang matcha na mas gusto niya kaysa kape. Nakakatuwang isipin na habang lumalaki ang pangalan ni Alex sa international tennis, nananatili pa rin sa kanya ang simpleng koneksyon sa pagkaing kinalakihan niya. Dahil kahit saan man siya makarating, dala pa rin niya ang pagka-Pilipino. Number 7. Ang kanyang lolo ang isa sa mga unang naging gabay niya sa tennis. Bago pa dumating ang Rafael Nadal Academy, bago pa siya makilala ng buong mundo, nagsimula muna ang tennis journey ni Alex sa kanyang pamilya. Isa sa mga naging mahalagang bahagi ng kanyang early development ay ang kanyang lolo na si Roberto Maniego. Mula sa murang edad, tinulungan siyang matutong maglaro at mahasa sa tennis. At isipin ninyo, 4 na taong gulang pa lamang si Alex nang magsimula siyang maglaro ng tennis. Habang ang ibang bata sa kanyang edad ay abala sa mga laruan at simpleng laro, si Alex ay unti-unti nang natututo ng disiplin na kailangan sa isang competitive sport. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ng kanyang development ang paggabay ng kanyang pamilya hanggang sa dumating ang panahon na kailangan niyang lumipad patungong Spain upang ituloy ang mas mataas na level ng kanyang training. At doon nagsimula ang isang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Number 6. Ano nga ba talaga ang estado ng kanyang puso?
Habang lumalaki ang pangalan ni Alex sa tennis, hindi maiiwasang magkaroon din ng interes ang publiko sa kanyang personal na buhay. Isa sa mga naging usap-usapan ay ang kanyang pagiging malapit sa kapwa tennis player na si Coleman Wong mula sa Hong Kong. May mga pagkakataong nakikita silang magkasama sa training at maging sa labas ng tennis court, dahilan upang magkaroon ng iba't ibang haka-haka ang ilang fans tungkol sa kanilang relasyon. Pero hanggang ngayon, hindi dapat basta-basta ituring na katotohanan ang mga espekulasyong walang malinaw na kumpirmasyon mula mismo sa kanila. Sa isang interview, sinabi rin ni Alex na maraming pagmamahal sa kanyang buhay, lalo na mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. At sa kasalukuyan, tila malinaw kung saan niya gustong ilaan ang kanyang oras at energy sa kanyang career. Dahil habang bata pa siya at napakarami pang maaring marating, mukhang mas pinipili muna niyang ituon ang kanyang puso at isip sa tennis. Number 5. Sa edad na 13, iniwan niya ang Pilipinas para sa isang malaking pangarap. Isa ito sa pinakamalalaking sakripisyong kinailangan niyang gawin. Sa edad na 13, napunta si Alex sa Rafael Nadal Academy sa Spain matapos mapansin ang kanyang pambihirang potensyal. Isipin ninyo ang hirap ng ganitong desisyon. 13 taong gulang lamang siya noon. Sa halip na manatili sa tabi ng kanyang pamilya sa Pilipinas, kinailangan niyang pumunta sa isang bansang malayo sa kanyang tahanan upang mas paghusayin ang kanyang kakayahan. Pero ang desisyong iyon ang naging mahalagang turning point sa kanyang career. Sa Rafael Nadal Academy, nakakuha siya ng access sa world-class training facilities, coaches at environment na idinisenyo para hubugin ang mga susunod na tennis stars. At higit sa lahat, nagkaroon siya ng pagkakataong matuto sa isang system na nakabase sa disiplina, consistency at mental toughness. Hindi naging madali ang lahat, pero kung wala ang kanyang tapang na umalis sa comfort zone noong bata pa siya, maaring iba ang kwento ng career ni Alex ngayon. Number 4, milyon-milyon na ang kinita niya sa tennis. Sa edad na 21, hindi lamang trophies at recognition ang naipon ni Alex Eala. Malaki na rin ang kanyang career earnings. Ang kanyang accumulated prize money ay umabot na sa milyon-milyong dolyar, bukod pa sa mga endorsement at sponsorship deals na kanyang natatanggap mula sa malalaking brands. Kabilang sa mga kumpanyang nauugnay sa kanyang career at endorsements ang Nike, Babolat at Bank of the Philippine Islands. Dahil dito, hindi na nakakagulat na milyon-milyon na rin ang halaga ng kanyang financial portfolio at potential earnings bilang isang international athlete. Pero ang mas interesante ay hindi lamang kung magkano ang kinikita niya. Mas mahalaga kung paano niya pinangangasiwaan ang perang kanyang pinaghirapan. Sa halip na basta gastusin ang bawat malaking prize money na natatanggap niya, mahalaga ang financial planning at guidance ng kanyang pamilya at mga advisor upang maprotektahan at mapalago ang kanyang kinikita. At sa edad na 21, napakahalaga ng ganitong mindset dahil maaaring mabilis dumating ang pera sa sports, pero ang tunay na hamon ay kung paano ito mapapanatili at mapapalago sa mahabang panahon. Number 3, bago ang tennis racket may violin muna. Isa pa sa nakakatuwang bahagi ng childhood ni Alex ay ang kanyang koneksyon sa musika. Bata pa lamang siya nang matutong tumugtog ng violin. May mga lumang video rin na nagpapakita sa kanya bilang isang batang violinist na seryosong nagpe-perform sa isang student recital. At kahit bata pa siya noon, makikita na ang kanyang focus at composure. Nakakatuwang isipin na ang batang minsang humahawak ng violin ay siya ring magiging atleta na hahawak ng tennis racket at haharap sa pressure ng international competition. Maaring magkaiba ang musika at tennis, pero pareho silang nangangailangan ng discipline, concentration, timing at patience. At posibleng ang mga kasanayang natutunan niya sa musika noong bata pa siya ay nakatulong din sa paghubog ng kanyang mindset bilang isang atleta. Sa huli, hindi man niya itinuloy ang violin bilang kanyang pangunahing career, naging bahagi pa rin ito ng kanyang journey. Number 2, hindi biro ang training na pinagdadaanan ni Alex. Kung akala ng ilan ay puro glamour, tournaments at malalaking stadium lamang ang buhay ng isang tennis star, malaking pagkakamali iyon. Sa likod ng bawat panalo ni Alex ay walang katapusang training. Kasama rito ang footwork drills, strength and conditioning, cardio at iba pang physical exercises na kailangan upang maging handa ang kanyang katawan sa mahahabang laban. Hindi sapat ang malakas na forehand o mahusay na serve. Kailangan ding maging mabilis ang paa, matibay ang katawan at matatag ang isip. Sa isang high-level tennis match, maaring tumagal ng ilang oras ang laban. At habang lumilipas ang oras, unti-unting nauubos ang lakas ng katawan. Dito pumapasok ang mental toughness.
Sa kanyang training sa Rafael Nadal Academy, hinahanda rin siya hindi lamang para maging physically strong, kundi para matutong kontrolin ang kanyang emotions at manatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Mahalaga rin ang kakayahan niyang mag-adjust sa iba't ibang surface gaya ng hard court, clay at grass. Dahil sa professional tennis, hindi sapat na mahusay ka lamang sa isang kondisyon. Kailangan mong matutong mag-adjust. At marahil isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit unti-unting nagiging mas kumpleto at mas mapanganib na player si Alex Eala. At ngayon, number 1, ang makasaysayang tagumpay na nagbago sa kanyang pangalan sa world tennis. Ito ang bagay na marahil ay pinakakilala na ng marami, pero kapag binalikan mo ang buong journey ni Alex, mas maiintindihan mo kung gaano ito kalaki. Sa kanyang pag-angat sa Mubadala City DC Open sa Washington noong 2026, nakamit ni Alex ang isang makasaysayang singles title sa isang WTA Main Tour event. At hindi lamang basta panalo ang kanyang ipinakita, hinarap niya ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo at pinatunayan na kaya ng isang Pilipina na makipagsabayan sa pinakamalaking entablado ng women's tennis. Isa sa pinakamalaking sandali ay ang kanyang tagumpay laban kay Jessica Pegula. At matapos ang makasaysayang laban, hindi lamang trophy ang kanyang naiuwi. Malaki rin ang naging prize money na kanyang natanggap. Humigit kumulang $252,000 o katumbas ng mahigit 15 milyong piso depende sa exchange rate. Pero higit pa sa pera ang tunay na halaga ng panalong iyon. Dahil sa bawat puntos na kanyang napanalunan, bawat matinding rally at bawat pressure na kanyang nalagpasan, dala niya ang pangalan ng Pilipinas. Mula sa isang batang nagsimulang humawak ng tennis racket sa murang edad, isang batang umalis sa Pilipinas noong 13 lamang, isang batang nagsanay sa Spain, hanggang sa isang 21 anyos na Pilipina na nakatapak sa pinakamalaking entablado ng tennis. Ito ang kwento ng isang pangarap na unti-unting nagiging realidad. At marahil, hindi pa ito ang pinakamataas na mararating ni Alex Eala. Dahil kung ganito nakalaki ang kanyang narating sa edad na 21, sino ang nakakaalam kung gaano pa kataas ang kanyang maabot sa mga susunod na taon? Kaya ngayon, ikaw naman. Alin sa 10 bagay tungkol kay Alex Eala ang ngayon mo lang nalaman? At kung may alam ka pang ibang interesting facts tungkol sa ating tennis queen na hindi nabanggit dito, ilagay mo sa comment section. Baka ang comment mo ang maging bahagi ng susunod nating video. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At tandaan, ang tagumpay ni Alex Eala ay hindi lang tagumpay ng isang atleta. Isa rin itong patunay na kapag may talento, disiplina, sakripisyo at paniniwala sa sarili, kayang-kaya ng isang Pilipino na mangarap at magtagumpay sa mundo.